Paano nga ba nagsimula dito ang isang nagpakilala Push yun eh. RC? Ayan, magandang malaman yan. Huwag ka iyak, Coach. Naiyak sa journey. Di ko talaga in-expect na papasok ako sa esports. Kasi since nung high school ako, nang nasa utak ko lang talaga is kumita ng pera kasi wala nga akong parents and malayo yung family ko. Then, sa lansangan lang ako nakatira. As in sa street lang. As in sa Kalsada lang. side. I mean, gutter. Doon lang ako natutulog dati. Anong edad mo nito, Coach? 18? 15. Oh my 15 God. ganun. Oh my God. Ilan taon ka na ba ngayon, Coach? 29. If you don't, 29. So, at the age of 15, 15. bakit, if you don't mind me asking, Coach, bakit tayo nakarating sa ganong punto na 15 years old? Wala talaga mapuntahan. Oh, wala ka bang relatives? family, Coach? Or kamusta ba yung family mo that time? Parang bata pa lang ata ako nung nagkaroon ako ng sama ng loob sa parents ko. Kasi na-feel ko lang na parang may favoritism, ganun. So parang ako lang yung ginugulpi sa amin, ako lang yung parang hindi natatrato ng maayos, ganun. So nung nabuhay kami sa lola ko, nung high school ako, nag-abroad yung mama ko. Then nag-break parang yung nagkaroon na kami ng family problem. So naghiwalay yung mama at papa ko. Then parang hindi nila ako hinanap. Or kahit na ano man lang, wala man lang parang gusto nila akong tulungan sa kung ano yung gusto kong gawin. Yes. Then after nun, yung sa lola ko na ako nakatira, kumikita na ako nun ng 20 pesos sa isang araw. Sa pag-iigib ng tubig. So, lahat ng tindahan doon sa SM Fairview, sa tapat ng SM Fairview. So, pag nagawa ko ng isang araw, may pambaon na ako sa araw-araw ko sa school. Then one time, parang nangingi lang ako ng uso pa kasi yung mga projects dati, yung parang special projects. Ganon. Hindi ako pinapansin ng nanay ko. Kasi daw parang ang alam niya, ibubulakbol ko lang. Which is, Which totoo nasa naman, abroad yung mother mo that time, no? Totoo naman yung gusto kong gawin talaga na makapagtapos. Then, ayun, dumating yung time na dinimolish namin sa tapat ng SM Fairview. Wala akong gustong gawin kundi tapusin yung pag-aaral ko. Ayoko mag-transfer kasi walang mag-aasikaso sa akin that time. Ngayon, napag-isip ko na yung mga kapatid ko, ipadala ko sa Cavite kasi nandun yung side ng mama ko. Kasi yung kuya ko is special child, tapos yung sumunod sa akin special child. Wala na akong matitiran that time kasi giniba na talaga bahay namin. Tapos nakita ako ng isang tent. Hindi siya, lona siya. Tapos nilagay ko lang sa gitna ng gutter. Pag ganun sa grills kasi bawal na pumasok sa loob eh. Para pangharang lang. Oo. Tapos doon parang yun na muna yung nagsisilbi kong bahay. Parang ako nagbabahay-bahay nung time na yun. Then yung mga sheriff kasi yung tawag dun sa mga leaders na nandi-demolish. Binigyan kami ng pera. So nagtira ako ng 200 pesos. Pang start ko sa pangtinda ng mga sigarilyo, ganyan-ganyan. Kasi napalago ko siya. Grabe pala yung mo, Coach pinagdaanan mo Kaya nga Pang MMK. Pang MMK. Pang MMK nga. Ayun nga, yung naipon ko na yun na 200 is pinalago ko siya gamit yung mga yosi, sigarilyo. Mga, Parang sa Takatak Boys. Takatak Boys, mga ganun. Tinda akong Sampaguita, ballpen, sa Robinsons. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance na magluto-luto na. Na tinuruan ako ng lola ko. Nakaipon na ako nun. Tapos, doon, tumutulong na ako sa lola ko. Nagtitinda kami ng kamote Q, banana Q. Para mga merienda na sa doon hapon. Kasi yung mga SM, kapag yung mga staff nila doon is nagmimerienda. So, yun na yung naisip namin. Then, ayun, hanggang sa mag-high school ako, graduate ako, naging scholar ako ng UP. Ng Industrial Engineering. Tapos, second year undergrad ako kasi sakop ng PDAF yung scholarship. Pinatanggal ni Pinoy yun. So, nawalan ako ng scholarship. Hanggang college, sa jeep lang ako nakatira nun. Sa jeep? Oo, sa jeep. Kasi pinaalis na kami nun nung time na yun na bawal kaming magstay dun sa labas. So, may nakita akong jeep sa Petron, malapit sa UP. Yung kurtina ko dun is yung Manila paper, kung tawagin. Yun, tinatakip ko lang yun sa bawat bintana para hindi ako pasukin ng lamok. Tas, katol lang. Sino kasama mo nun, Coach? Wala, mag-isa lang ako. Yung lola mo, saan siya nag-ano? Yung lola ko, naghiwalay na kami ng lola ko. Anong time Ay, na nung yun? time na yan. Nagka-college ka. Kasi ayoko talagang, parang gusto kong tumayo rin sa sarili kong pa. Then, yun, pinasok ko na hanggang sa pagbabarker, yung pagtatawag ng pasahero. Tapos naging driver din ako ng jeep sa Novaliches. Habang nag-aaral ka? Habang nag-aaral. For college? Habang nag-aaral. Grabe yung grind.
Noong mga panahon yan kasi talaga uso yung grind talaga. Oo, ng grabe. ano eh, no? Ang journey ng isang Coach RC pala. Paano yun, coach? Halimbawa, as in yun lang talaga, umaraw, bumagyo, nandun ka sa Oo, place na yun. Ang ano ko lang, nung nasa Kariton pa ako, nung umaaraw, umuulan, yung pinaka bubong ko lang is yung macro na umbrella, yung Yung iba't malaki. ibang kulay. Yun, tas yung kariton ng buko. Kadalasan nakikita natin yan sa mga Oo, yung vendor na malaki. malaking payo. Yun lang yung nagsisilbi kong tira na parang bubong. Tapos nakahiga lang ako sa kariton. Yun na yung pinaka Kailan nag-change yung life ni Coach RC nung Oo. times na yun? Ano yun, natapos mo ba yung graduate? college? Di ako nakapag-college eh. Nag-decide ako na umuwi sa amin since hindi na ako makakapag-college. Yeah. Parang nakitira muna ako saglit sa ninong ko hanggang sa makaipon ako. And walang tumatanggap sa akin na parang sa trabaho hindi ako natatanggap Kasi hindi ka nakapagtapos. hindi ako nakapagtapos. Tapos sa mga McDonald's sa Jollibee, kailangan kasi nun dati at least may experience oo. Dati. Ngayon kasi kahit wala na eh. So nag-ipon ako para makauwi ako sa Bulacan. Kaso hindi enough yung naipon ko nun. So ang ginawa ko nun, nag 1, 2, 3 ako sa bus ng Victory Liner. Wait lang, paano makapag 1, 2, 3 sa Victory Liner ko? Hindi kasi nakiusap ako na gusto ko pong umuwi. Wala po talaga akong tirahan. Yeah. Binigay ko yung phone ko. Sabi ko, ito na lang po talaga meron ako. Makauwi lang ako sa amin. So umuwi ako Malolos nun. Tapos medyo malayo pa. Nilakad ko na lang pa uwi sa amin. Kasi wala na talaga. Grabe. Tapos yun, doon na nag-start yung journey ko na binigyan ako ng chance ng tatay ko maging tricycle driver nun. Tapos yun, nakaipon ako sa loob ng isang taon, 800 pesos. Lumawas ulit ako ng Maynila para maipagsapalanan. Then, nag-apply ako sa TESDA. Free lang yun contact center training. Mga 2 years lang yan, di ba? Tama ba? 2 years Ano lang, course? 18 months. 18 months. So, mga 1 year and a half, ganun. Oo. So, yun, nag-training ako doon bilang call center. Then, saan ako nag-apply? Sa awa ng Diyos, pagka first try ko, tanggap kagad ako.